Di ba pagdating sa korte, meron yung point doon na subukan sila pag-ayusin? Yes po, Senator. May Nagkaloko-loko na yung mga signal natin sa telepono. Odette, of settlement ng nagrereklamo, Senator. So, posible pa po umabot sa settlement sa korte. anong tawag noon? Yung subukan sila pag-ayusin? Ang tawag po natin doon ngayon is court annexed mediation po, Senator. Court Annex Mediation. Baka doon, Yes po. Nay, medyo malamig-lamig ng ulo ni sir, tapos bayaran yung nawala sa kanya. Hindi natin alam. Hindi natin alam kasi mayroon na maipredict natin yung panahon. Sa ngayon, sa nakikita ko, kahit na anong hingi nyo ng sorry, fresh pa yung sugat eh. Ganun talaga. Ganun po talaga. Di ba? May galit pa ho siya kasi yun. Correct. Kaya naman siguro malagay sa sitwasyon niya, yun din Kahit ang naman maramdaman nyo. Alam din po namin yan. Siguro, Sir Jonathan, humingi ka ng sorry sa parents mo rin kasi pati parents mo naloko mo rin. Sige, humingi ka ng sorry sa nanay mo. Ganun Kita mo, talaga umiyak yan. nanay mo. Humingi ka ng sorry. Ma. Kuya mo, namor kita. Hindi mo niyayaan ito. Ma, sabi ko Alam mo hindi ako kung iyak paano eh. ko magmahal ng mama, mga anak ko. Hindi ko kayo pinabaya. Sorry, Hindi ma. ko ginamit ganyan. Hindi ko alam yan. Alam nyo kahit nakakasakit na ako, hindi ko kayo pinapabayaan. Mahal ko kayong lahat. Sorry. Alam nyo, kahit nag-iisa ako, focus ako sa inyo na hindi ko po tinulungan talaga yung anak ko, sir. Ako na lang po talaga, Ma. sir. Tigil ka. Ma, baka taking ka, ma. Sorry. Sa gagawin mo, kung nangyayari sa iyo, nanay mo na kukonsensya sa ginagawa mo, Ayaw Saka ko stepfather. tatay mo. Hindi mo na inisip, tinambihan mo pa akong baboy, tanga na mo sa mataba ka pa nga sa akin. Ay, wag po kayo magmura, sir. Bawal yan Sorry dito. po, sorry po. Wala tayong magagawa. Galit pa yan na tao. So, ganun na lamang for now. Siguro pagkatapos ito, pwede kayo pag-usapin off-air. Baka iba na po maging tono ni sir. Yung dalawa. And then, pag tinuloy niya yung kaso, tutulungan namin. Narinig mo naman, sabi ni Attorney Garrett, meron yung tinatawag na court annex mediation. Baka doon, malamig-lamig na si sir. Kasi mahaba-habang panahon. Na ngayon kasi sariwa pa yung sugat eh. Naintindihan ko naman Huwag mo na po. ulitin. Opo, hindi Matagal mo po. na pala ginagawa. Wag Nung siya po yung person last ko po. Mali ka na eh. Aminado naman po akong mali ko. Papainitin tayo. Kita mo, galing ng tatay mo. Huwag ka na kasi magpalusot pa. Ang sasabihin mo lang, nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Yun lang eh. Humihirit ka pa. Nandiyan na ba okay na yung vlogger, si Miss Ostan? Miss Lane? Wala, nasa bangka. Hello po, Sir Rafi. Okay, Miss Lane, umiiyak yung parents ni Jonathan. Ano po yung take ninyo? Gusto niyo kausapin? Nay, si Miss Lane, yung nagamit yung picture? May kaso din, mabigat-bigat yung kaso. Ate, May kaso. sorry po. Hindi po namin kagustuhan na madamay po kayo sa publiko po. Pasensya na po, ate. Ako na po manghingi ng pasensya sa anak ko. Na ano yung mukha nyo. Miss Lane? Ay, kasi hindi naman po kayo yung kasalanan eh. Yung si Jonathan sana, kasi siya talaga yung simula ng lahat ng to. Opo, alam ko po yun. Pero Kami na po ang hihingi ng pasensya. Kami po ang sa mga hihingi ginawa pasensya. Ni Jonathan. Kasi, alam mo bang, halos 3 years niya nang ginagamit yung 3 years? itsura ko. 3 years Yes na pala? po. Oh, Yes po, Sir Rafi. akala ko Sobrang tagal na po- one time, big time lang dito kay Sir Erwin. 3 years na pala. Ang habang panahon na. Actually, Sir Rapi, since 2024 ako niya na-scam. And then, may mga nakarang taon pa yan na ginagamit niya talaga yung identity ni Rin Marie Ostan. So, nag-decide kami na magtulungan para mahuli siya. Kasi siya mismo, yung mismong account niya sa social media ni Lynn Marie Ostan, ini-claim niya na siya rin yun. Ayaw niya lang sabihin na
Ayaw niya lang sabihin sa iba na ganito ganyan. Tapos ang technique po niyan sa Rappi, kapag once na medyo nakakalatan at malaki-laki na nakuha niyang pera sa isang tao, sa isang lalaki, gagawa na siya ng dahilan para maghiwalay kami. Katulad ng ginawa niya sa akin, pinagmumura niya ako, gumawa siya ng dahilan, maging mainit yung ulo niya, daig pa niya may regla. Tapos nagulat ako, di pala ito babae. Doon ako na bad trip ng sobra. Sabi ko, Kahit na sino po. sabi ko Meron doon. sabi ko sa sarili ko, di ko alam kung kukuha ba ako ng buhay or dadayin ko ba sa process to. Kasi, totoo lang, yung galit ko, hindi basta-basta kasi yung perang pinaghirapan ko, hindi naman ako nangutang para ibigay sa'yo. Lahat yun, pinaghirapan ko. Sa pagpapalay ko, sa pag-ahente ko ng palay, sa pag-coordinator ko sa kasal, sa dibu, pagpaputa video ko, assistant ko doon, lahat yung pinaghirapan ko. Tapos yung mga inuutang mo sa akin, di mo na nabayaran. Kaya Oh, nga diba? po kaya nga po nandito po kami para makikiusap sa inyo, sir. So, ibig sabihin, kapag hindi ka pumunta rito at kapag hindi mo siya na-booking, baka tuloy-tuloy lang yung gawain niyang yun. Yes po, Sir Rapi. Kaya po, nag-usap kami ni Lynn na simula pa lang una na decidido po ako na bigyan siya ng leksyon. Kasi kung yung pera, kaya ko pakita niya, bata pa ako, kaya ko pa magbanat ng boto eh. Alam ko po yun, sir, pero nagmamakaawa po ako, sir. Sana man lang, alam po natin na malayo pa mararating mo. Pero humihingi po ako ng konting kahit maawa na po kayo sa akin, sir. Siya na lang po ang nasa tabi ko. Kahit kami na lang po magdusa. Kami na lang Sige na po, sir. Alam ko po na mabait ka kasi yan po ang sinasabi nyo na mulat sa polinispoil po nyo ang anak ko. Hindi ko- Nakikita ko naman po, sir, na Hindi. Sana man lang Ma'am, po, sir. Nay, sorry, hindi niya hindi inispoiled ni Sir Erwin itong Sir Jonathan. Inispoiled ni Sir Erwin yung picture. so, Kasi kung hindi dahil sa picture, walang nangyaring pag-spoiled kung gamitin ko yung Kaya nga salitang po. galing sa kanya. sa sobrang paggaano Jonathan. niya sa picture, alam ko pong merong sa puso niyong merong kabaitan, sir. Sana man lang po, mapagbigyan niyo naman po ako. Na, kausapin ko si Miss Ostan. Isa sa pinakamalaking biktima to eh. Siya ay nasira din reputasyon niya doon sa mga kakilakaibigan pero makakabawi siya ngayon. Miss Lynn, Hello po, Sir Rafi. umihingi po ng patawad, umiiyak po itong mother lalo na, pati yung stepfather. Umihingi ng patawad sa iyo. Ano pong reaksyon niyo, ma'am? Kung patawad lang naman po, kaya ko namang ibigay yun, Nita. So, sa ngayon po, siguro Alam ko po yung mga galit niyo. Alam ko pong mali, malaking kasalanan. Pero Baka- sana man baka lang kasi po, magbigayan po Ma'am, tayo. sandali. Okay. Ano po, Miss Lynn? mahirap kasi, Sir Rafi, if yung baka sa Bacolod. Ano Yung po? kuya ko kasi vlogger din public figure. Mahirap na baka mag-boom yung issue tapos madamay pa lahat ng pamilya ko. Sobrang sira talaga yung reputasyon ko, Sir Rafi. Kaya sobrang, hindi ko pa alam kung ano mararamdaman ko if maaawa ba ako or hindi. Okay. Kasi kung pamilya na nadamay, nagpo-post ka ng picture ng pamangkin ko, tapos nandiyan pa yung kuya ko. Halos nga kilala niya na lahat yung pamilya ko eh. Alam niya kung anong pangalan ng kuya ko, alam niya kung anong pangalan ng pamangkin ko. Kaya sobrang creepy at sobrang kasi sa akin, Sir Rafi. Pero ma'am, doon po sa yung kumalat ng picture ninyo at maraming mga nag-isip ng hindi maganda sa inyo, bawin-bawi kayo ngayon, ma'am, kasi marami po nanonood sa atin, nakikinig, at saka ipopost ko po to sa social media, sa mga account ko, para malaman ng lahat na kayo po'y victim dito. Sige, thank you for Sir Rafi. Thank Sige you po po. talaga. Okay, sandali lang po, ma'am, Miss Lynn at Sir Erwin. Sige po. Police Lieutenant Wallen Arancillo, spokesperson ng PNP, Anti-Cybercrime Group. Teniente Arancillo, magandang hapon po, ma'am. Sir Rafi, magandang hapon po at magandang hapon din sa lahat na nakikinig at nanonood sa programa ninyo po. Ano po yung magiging proseso dito ngayon na kanina pa kayo nakikinig sakaling gusto magsampa ng kaso itong dalawang victims? Yes po, Sir Rafi, regarding po dun sa sinabi din ng attorney kanina, yung sa Article 215 or sinding isapa po kay Sir
na biktima po, pwede po siyang pumunta dito sa PNP Anti-Cybercrime Group po. Pwede ko po siyang i-assist dito sa investigator on case po natin. Dali niya lang po yung lahat ng screenshots ng conversation po nila to include po yung mga transaction history po since yun po yung magiging proof natin sa kanilang mga transactions po. And kay ma'am naman po, Lynn, na taga Bacolod po, meron din po tayong RACU NIR po sa Bacolod po. May opisina po din yung Anti-Cybercrime Group. Pwede po siya doon dumulong para mag-report at mag-file ng complaint po. Ayun, okay, sige. So pwede rin sa PNP. Miss Lynn, so nakapunta na kayo sa PNP Anti-Cybercrime dyan sa Bacolod? Yes po. At nakakuha na din po ako ng affidavit of denial. Na hindi po kayo yung nasa picture. Yes po. Na hindi kayo yung nanloko. Sige po. So, ganito po ang mangyari. Nako, Sir Jonathan, meron kang kaso dito, tapos ating ka ng kaso Bacolod. Nako, malayo-layo po